Sa nakaraang video ay nagtungo si Yuwon at kanya mga kasamahan na si 10th Council Elder Yon, at ang 11th Council Elder Juan sa Demonic Cult's Castle para sa magaganap na pagpupulong. Matapos na ayanunsyo ng kawal ang pagdating ng Lord para sa magaganap na pagpupulong, ay agad itong binati ng lahat, at nagbigay-pugay para sa kanilang Lord. Matapos ay agad naman itong pinahinto na ang lahat, at sinabi ng Great Guardian na maari nang umupo ang lahat. Nang makaupo si Yuwon, ay agad naman na may napansin sa Lord, dahil ang paghinga nito ay hindi tama. Sa isip nito na mukhang nagtamo ang kanilang Lord ng internal injuries, at base sa kanyang nakikita ay mukha naman itong normal, at ang natamo nito ay hindi ganun kaseryoso di gaya ng ibang mga Council Elder. Namamangha naman ang Right Guardian sa nakikita nito kay Yuwon at ano naman kaya ang nangyari dito, dahil hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil ang lakas ng chi nito ay sobrang napakataas na nagawa na siyang lagpasan kung ang lakas lang ang pag-uusapan, at napangiti na lang ito at sinasabi na mukhang hindi na niya dapat itong ay throttle bilang isang bata ngayon. Nakaramdam naman ng kakaiba ang ating bida, na nagmumula sa kinaroroonan ng Lord. Sa isip nito na ang titig sa kanya ng Lord ay napakatalim na parang espada, mukhang pinipigilan niya ito ngunit halata naman na nasusupresa ito sa kanya. Agad na nagsabi ang Great Guardian na ngayon ay uumpisahan na nila ang gagawing pagpupulong, at ang 9th Council Elder ay magre-report ng mga naganap sa demonic cult habang ang Lord at iba pang Council Elder ay wala, na agad naman itong sumang-ayon. Sabi nito na may naganap na labanan sa pagitan ng Poison Clan at ng Dark Clan, at wala isa sa mga ito ang nagawang makaligtas. Nagkagulo naman ang lahat at hindi makapaniwala na nangyari ang mga bagay na iyon habang wala ang Lord. Sabi pa ng ilang Council Elder na ang mga Dark Clan na nagawang sumugod ay walang nakaligtas at ang buong Poison Clan ay nabura sa naganap na labanan, at ito ay dahil lamang sa naganap na digmaan sa pagitan ng mga miyembro ng 6 na main clan. Nagagalit naman ang leader ng Sound Clan at sa isip nito na namatay ang kanyang anak dahil sa kagagawa ng taga-Blade Clan at Poison Clan. Sa isip din ng isa na si Yanggang ay namatay matapos na mapisa ang ulo nito at dahil din sa teknik ng Flowing Dark Cloud Palm, pati din ang isang leader ay nagagalit dahil sa demonic sound people ni Hang Yujik ay namatay ang kanyang anak. Nag-aapoy naman sa galit ang First Council Elder at leader ng Poison Clan sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Lady Mu, at sinasabi na imposibleng mangyari ito sa kanya. Dahil ito ay mas tuso sa kahit na sino man, at hindi ito makapaniwala na lalabanan nito ang Poison Clan dahil lamang sa insidenteng naganap sa Demonic Academy, at ang lahat ng ito ay nangyari dahil lamang sa napatay ni Qian Muyon si Cholgu ng Poison Clan, at dahil lamang sa nakitang bakas ng left sword right palm sa katawan nito. Sa galit nito ay nawasak niya ang hawakan ng kanyang kinauupuan at napapasabi na ang rason at ang resulta ng labanan, ay hindi niya ito matatanggap. Napapaisip din ang Lord, at hindi makapaniwala na ang babaeng yun na si Lady Mo, ay madali lamang na nahulog sa patibong na ginawa ng Poison Clan. Masaya naman sa nakikita si Left Guardian, at napapasabi na lang na ang plano ni Qian Yuwon ay talagang nangingibabaw ngayon. Dahil ang mga ito ay hindi na magkakaroon ng parehas na relasyon sa isa't isa di kagaya ng sa dati. Dagdag pa sa ulat ng 9th Council Elder na base sa batas ng Demonic Cult at ng Demonic Academy, ang Council Elder na si Qian Yuwon ay nagawang maipasa ang ika-6 na pagsusulit at naging bagong 12th Council Elder, at ang formal na pagtatalaga sa kanya ay nakansela dahil sa ang Lord ay wala, ngayon ay nais nitong italaga ito upang maging opisyal na sa kanyang pwesto. Agad naman na tinutulan ito ng leader ng Sound Clan at sinasabi na ang dahilan ng pagpupulong na ito ay hindi upang magtalaga, at ang bagay na ito ay dapat na ikansela para sa isang debate. Ngunit agad namang tinawag ng Lord si Qian Yuwon sa kaniyang harapan, na agad naman din itong sinunod. Sabi nito na bilang ang ika-23 Lord ng Heavenly Demonic Cult, ay gagamitin nito ang kanyang autoridad upang maitalaga si Qian Yuwon bilang ang bagong 12th Council Elder ng Demonic Cult, kaya naman ay ibigay nito ang kanyang buong katapatan at kakayahan sa kanilang cult,
na agad naman na sinang-ayunan ni Yuwon. Nabigla naman dito ang ibang mga council elder at napapatanong kung ano naman ang nangyayari ngayon. Sa isip naman ng Lord na ito ay isa lamang bata na walang alam ay nagawang makaakyat dito mula sa ibaba, at ito ay ang hindi inaasahan na pagbaliktad ng sitwasyon. Sabi nito na dahil ito ay opisyal ng naging council elder, ay tutupadin nito ang isa niyang kahilingan. Nagpasalamat naman dito si Yuwon at sinabi na sa kaso na iyon, ay nais nitong maaproba ang kanyang pag-angat bilang isang Vice Lord. Nagulat naman dito ang Lord sa sinabing kahilingan sa kanya ng kanyang anak na si Chian Yuwon. Matapos ay agad na lumapit ang tatlong council elder at hinihiling na sana ay aprubahan nito ang pag-akyat ng young master Chian Yuwon bilang isang Vice Lord. Nagulat naman dito ang leader ng Spring Clan, at umpisa pa lang pala ay ito na ang nais nito. Naiintindihan nito na makukuha niya si Sama Yui, ngunit nagawa din nitong makuha si Yeon Muhua at si Hwan Yui. Nagawa nitong makuha ang dalawa na maiilap at mahirap na makontrol na tao sa loob ng demonic cult. Masaya naman sa nakikitang ito ang kanyang master na si Right Guardian, dahil walang mga magiging dahilan ang mga ito upang tumutol sa kanya, at gumawa ng kahit na ano dahil magre-resulta lamang ito sa paghina ng kanilang kinatatayo ang sitwasyon. Sa isip naman ng Left Guardian na kapag inaprubahan ito ng Lord, ay ang mga hindi magagandang pangyayari ay dadating sa mga ito. Nagtanong naman ang Lord kung ang tatlong testigo ba ay kinikilala ang kanyang ikapitong anak bilang Vice Lord, na agad naman na sumagot ang mga ito na kinikilala nila ang young master Chian Yuwon na karapat-dapat na maging Vice Lord ng kanilang demonic cult. Kaya naman sabi ng Lord na ngayon ay iaanunsyo na niya, di pa nito natatapos ang kanyang sinasabi ay nakaramdam ito ng malakas na killing intent sa paligid kaya naman ay napatigil ito. Sa isip naman ng First Council Elder na leader ng Dark Clan, ay kaya pala nais nitong ma-aproba bilang isang Vice Lord, ay ito na talaga ang ninanaiis nito ng matagal na, at nagpalabas ito ng malakas na killing intent sa kanyang katawan. Nang bigla naman itong tinutukan ni Left Guardian ng espada sa kanyang leeg, sabi nito na itigil niya ang kanyang ginagawa. At sino ito upang magmatapang sa loob ng Great Hall habang ang Lord ay nandito? Bigla naman itong sumigaw at sinabi na tingin ba ni Yuwon na hindi nito nahalata ang kanyang plano? Nilinggan naman ito ni Yuwon at tinitigan, at maya-maya naman ay nginitian niya lamang ito. Dahil sa ginawang ito ni Yuwon ay umapoy sa galit ang First Council Elder, ngunit pinatigil na ito ng Lord matapos itong magpalabas ng kanyang malakas na aura. Sa nangyari ay agad naman na lumuhad dito ang First Council Elder at humihingi ng tawad sa kanyang ginawang pambabastos, at hinihiling na parusahan ito ng Lord. Sinabi naman dito ng Lord na tumigil na ang mga ito at bumalik na siya sa kanyang upuan, matapos ay nagtungo na ito sa kanyang kinauupuan, kaya naman ay itinabi na ng Left Guardian ang kanyang espada. Habang ang mga ito ay pabalik na sa kani-kanilang pwesto, ay sa isip ng First Council Elder na uungkatin nito ang lahat ng nangyari ng siya lang at pagpipire-piresuhin nito ang kanyang katawan gamit ang kanyang sariling kamay. Nang bigla namang may nagpadala dito ng isang sound telepathy at tinatawag siya, sabi nito sa Council Elder na nasa harap niya na ang premyo, kaya naman sa pagtataka nito ay napalingon siya sa kinaroroonan ni Yuwon, paglingon naman nito ay nginitian naman siya ng ating bida at sinasabi na pinatay nito ang lahat ng kanyang angkan. Kaya naman ay nakaramdam ito ng matinding galit, dahil dito ay agad nitong sinugod ang ating bida. Na agad naman itong nakita ng Left Guardian at nagmadali na puntahan si Yuwon. Agad naman na nagsagawa ito ng isang teknik at ito ay ang Fluong Dark Cloud Palm at sinabi sa Left Guardian na huwag itong hamarang sa kanyang harapan, matapos ay agad niya itong iniatake sa paparating na Left Guardian na matagumpay naman na tumama. Dahil sa lakas ng atake nito ay nagawa niyang maipatalsak ang Left Guardian, kitang-kita naman ang resulta sa ginawang atake ng First Council Elder dito. Matapos ay agad itong naghanda ng atake para kay Yuwon at ito ay ang True Demon Sword Ultimate Technique, True Heartless Sword. Nagulat naman dito ang Grand Guardian sa nakikita niya, pati ang 10th Council Elder yon ay hindi din makapaniwala.
At napapasabi na ito ay ang True Demon Sword na itinuro sa kanila ng taong walang pangalan. Napapaisip naman si Yuwon habang pinagmamasdan ang papalapit na atake sa kanya dahil napakalakas nito. Ang lakas nito ay sobra pa sa standard na True Demon Sword. At ito ay sobra pa sa napunan ang kakulangan ng teknik na ito, ngunit ang isang ito ay nagawa niya ipa-evolve. Agad naman itong sinalag ni Yuwon, matapos ay nagsagawa ito ng isang atake. Nagulat naman ang Council Elder sa nakita nito, dahil ito ay ang 24 Demon Swords, at papaano nitong nalaman ang patungkol sa ganitong klaseng sword technique. Kaya naman ay iniatake nito ang isa niyang kamay. Nagulat naman dito si Yuwon dahil hindi niya ito inaasahan, kaya naman ay matagumpay nitong napinsala si Yuwon. Nang matapos ay napaatras ang dalawa, sa isip ni Yuwon na ito pala ay gumagamit ng True Demon Sword sa kanyang kanang kamay at ang Dark Demon's Crushing Sword naman sa kanyang kaliwa. Bukod sa gumamit ito ng left sword right palm, ay gumamit din ito ng left sword right sword. At nagawa nitong gumamit ng dalawang magkaibang teknik sa kada kamay nito, at ang pakiramdam niya ay dalawang taong nagtutulungan ang kanyang kinakalaban ngayon. Agad namang ini-activate ng nano machine ang self-healing mode nito matapos na makatanggap ng pinsala sa kanyang katawan. Sa isip nito na kung wala sa tulong ng nano machine ay kamatayan ang magiging katapusan niya dito. Sa isip ng First Council Elder na magagawa niya itong tapusin sa isang atake lamang habang ito ay sugatan, at hindi nito alam kung saan niya natutunan ang 24 Demon Sword. Ngunit hindi lamang siya ang may alam itong gamitin, at agad na itong naghanda ng atake, at ito ay ang True Demon Sword Ultimate Technique, at sa kabila naman ay ang 24 Demon Swords the First Technique. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. At agad na itong sumugod sa ating bida at sinasabi na ito ay ang kanyang sekretong teknik, ang Mujin 1 Ultimate Secret Technique, Left Sword Right Sword. Sa isip nito habang papasugod ay kahit na ang Lord ay hindi magagawang maipahinto ang teknik na ito, kaya naman ay sinigawan nito si Yuwon at sinabi na ito na ang kanyang katapusan. Kinakabahan naman dito ang 10th Council Elder at sinasabi na kahit na ang Young Master Chen Yuwon ay hindi ito magagawang masalag. Sa isip naman ni Yuwon na kung hindi niya magagawa itong mapahinto gamit ang 24 Demon Sword, ay ito na lang ang kanyang gagawin. Nagulat naman dito ang First Council Elder dahil nagpalabas ito ng Blade Chi Manifestation. Nagulat naman dito ang 11th Council Elder Juan dahil nakikilala niya ang teknik na ito, at ito ay ang Blade Technique mula sa nakaraan. Matapos ay madali lamang nitong nasalag ang inihandang atake sa kanya ng First Council Elder. Nagugulat naman siya dito at namamangha dahil sa kakaibang teknik na ginagawa nito, at mukhang ang punteriya nito ay ang kahinaan ng teknik na kahit ang kanyang left sword right sword ay hindi kayang mapigilan. Nang bigla naman nitong sinabi na hindi na niya makakaya pa itong tagalan, nakita naman itong oportunidad ni Yuwon, upang ito ay maitulak at magawang mapawala ito sa kanyang balanse. Sa isip ng ating bida na ang final technique sa lahat ng teknik ng Blade God's Blade Techniques, hindi nito alam ang tunay nitong pangalan, ngunit ito ay katulad ng sa kanya. Nakaramdam naman ng takot ang First Council Elder dahil ang papasugod na si Yuwon ay kitang-kita na may isang malakas na teknik na inihanda para sa kanya. Hindi din nagtagal ay tumama ito sa hanggal na leader ng Dark Clan at ang First Council Elder at nagdulot para sa kanyang kamatayan. Hindi naman makapagsalita sa nakitang ito ang Lord, pati na din ang mga Council Elder na kumakalaban kay Yuwon ay gulat na gulat dahil sa pagpaslang nito sa ikalawa sa pinakamalakas na martial artist sa loob ng demonic cult. Nang matapos si Yuwon ay halos parang umuulan ng mga dugo sa paligid. Sabi ng kanyang master na si Right Guardian ay ang teknik na iyon ay parang isang flying dragon, at kailan pa kaya nito natutunan ang ganong klaseng napakahusay na blade technique, ngunit ang teknik na iyon ay parang pamilyar, kahit na ngayon niya pa lamang ito nakita. Hindi naman makapaniwala si Left Guardian dahil ito ay ang Blade God's Blade Technique, hindi lamang niya nagawang mapawalang bisa ang teknik na iyon,
ngunit nagawa pa niya itong My Master, at napapatanong ito na kung ang Young Master Qian Yuwon ba ay talagang hulog at handog ng langit sa kanila. Nagpadala naman ang Grand Guardian ng sound telepathy sa Left Guardian, at sinabi nito na mag-usap sila ng dalawa lamang matapos nito, na agad naman na sinang-ayunan nito. Binabati naman ng 11th Council Elder si Yuwon sa pamamagitan ng sound telepathy sa kanyang pambihirang nagawa, at ngayon ay nagawa na nitong mapatunayan ang kanyang sarili sa harap ng lahat ng mga clan leader. Dahil sa wala na ang First Council Elder, ay sa tingin nito na siya na ang gagawa ng paraan para maisaayos ang mga natitirang sandatahan ng Dark Clan upang makuha ng kanyang Young Master Qian Yuwon. Sa isip naman ng Lord na umiiwas siya sa mga bagay na ganito upang maiwasan ang paglaki ng krisis kung sakali man, at sa ganitong sitwasyon, ang listahan ng 5 tanyag na mga martial artists sa buong Central Plains ay maaaring magbago sa loob ng 10 taon, maaaring maging isa itong martial arts master na kahit siya ay magagawang katakutan. Kailangan niya munang obserbahan ito ng ilang sandali pa, dahil wala nang mas walang kwenta sa pagkakaroon ng tauhan na hindi naman niya magagawang kontrolin. Sumigaw naman sa galit ang ibang mga leader ng mga clan na kasama sa 6 na main clan. Sabi ng mga ito na ang ginawa ni Yuwon ay panglalapastangan, dahil nagawa nitong paslangin ang First Council Elder sa harapan mismo ng Great Hall ng Lord. Sinang-ayunan naman ito ng isa at sinasabi na si Council Elder Qian Yuwon ay dapat na lumuhad sa harapan ng Lord at agad na magsisi sa ginawa nitong krimen. Tinignan naman ito ni Yuwon ng masama, matapos ay agad itong lumuhad at sinabi sa Lord na ang buhay nito ay nalagay sa panganib, kaya naman ay kinailangan niya na ipagtanggol ang kanyang sarili, kaya naman ay humihingi ito ng kapatawaran sa kanyang ginawang pambabastos sa harapan ng Lord, kaya naman ay nais nito hingi ng kanyang pagpapatawad. Masaya naman dito ang Sang Council Elder, sa isip nito na masyado itong nagmamalaki, ngunit ayaw ng Lord na natatapakan ang autoridad nito ng kahit na ano at sino man, at ipapakita nito ang kanyang hindi pagkagusto sa ibang paraan. Bigla naman na lumuhad din kasama ni Yuwon ang Left Guardian, at sinasabi na siya na lang ang parusahan nito, dahil wala siyang silbi upang maiwasan na maganap ang pangyayaring ito kahit na ang Young Master ay pinagbabantaan na. Bigla namang nenas ang kanina lamang na masayang Council Elder, sa isip nito na bakit ang Left Guardian ay tinutulungan ng bastardong ito, hindi lamang nito nagawang makuha ang ibang Council Elder ngunit pati ang Left Guardian ay nakuha na din niya. Sabi naman ng Lord sa mga ito na hahayaan na lamang niya ang nangyari dahil ito ay kagagawa ng pabigla-biglang mga aksyon ng First Council Elder. Nagpasalamat naman si Yuwon at Left Guardian sa magandang paghatol nito sa sitwasyon. Dagdag pa ng Lord na ang First Council Elder ay pinuntirya ang kanyang anak sa mismong harapan ng kanyang mga mata, ngunit nakuha nito ang kabayaran na hinahanap niya, at hindi na nito palalakihin pa ang mga ganitong pangyayari. Ngunit binyantaan naman niya ang mga ito na tandaan nila ang sasabihin niya sa mga ito. Ang kahit na anong kaguluhan sa loob ng Great Hall ay kikilalanin bilang pangsusubok sa kanyang autoridad, at hindi niya papalagpasin ito sa kahit na sino man. Matapos na sabihin ito ay tinanong ng Lord ang lahat kung malinaw ba ito sa kanila, na sinang-ayunan naman ito ng lahat. Sa isip ni Yuwon na isa ba itong pagpapaalala na hindi na nito papalagpasin ang kanyang mga gagawin sa susunod kung sakali na maulit ito, at mukhang masyado siyang umasa sa kanyang ama. Pahabol pa ng kanyang ama, na itatalaga niya si Qian Yuwon dahil sa pagpapakita nito at nagawang mapatunayan ang kanyang sarili sa harapan ng lahat ng nasa loob ng Great Hall, bilang ang Vice Lord ng Heavenly Demonic Cult. Kaya naman ay itinanong nito sa lahat kung may tumututol ba sa kanyang desisyon sa loob ng Great Hall, hindi naman na nagsalita pa ang ibang mga Council Elder sa tanong ng Lord sa kanila. Kaya naman ay sinabi ng Lord na ngayon, ay idinideklara nito ang kanyang ikapitong anak na si Qian Yuwon, bilang ang Vice Lord ng Great Heavenly Demonic Cult, matapos ay ang lahat ng nasa loob ng Great Hall ay nagpugay. Sa isip naman ng ama ni Wang Hul at leader ng Dark Fist Clan, ay ito ang unang beses sa loob ng 500 taon na may isang tao na hindi nagmula sa 6 na main clan ang naging isang Vice Lord, at mukhang nagkakaroon na ng pagbabago sa kanilang demonic cult.
Sa isip ni Yuwon na ang apat na ito na lang ang natitira ngayon, at ngayon ay magagawa na niyang malabanan ang mga ito sa patas na sitwasyon, upang magawang maipaghiganti ang kanyang ina, at pinapangako nito na buburahin niya ang lahat ng mga ito. Sa nangyari ay ang Ascension Ceremony para sa isang Vice Lord ay dati ay agad na nangyayari sa harap ng mga may katungkulan sa Demonic Academy. At dahil sa presensya ng mga kinakailangang mga bagay sa pagpupulong, ang seremonya para sa Vice Lord ay hindi muna ginawa, at habang ang posisyon na ito ay bakante pa, ay tatayo muna si Yuwon bilang isang Council Elder gaya ng kanyang nakuhang posisyon sa pagkakapasa sa ika-6 na pagsusulit. At maswerte si Yuwon, dahil ang Vice Lord position ay halos wala naman talagang kapangyarihan, hindi kagaya ng isang Council Elder ay pinapayagan ang mga ito na magbigay ng mga ideya at makilahok sa mga pagpupulong sa mga bagay na kinakaharap ng demonic cult. Dahil dito ang natitirang apat na main clan ay sinubukan ang lahat ng kanilang makakaya upang tutulan ito, ngunit sa huli ay nagdesisyon pa din ng Lord para maging formal na Council Elder si Qian Yuwon. Matapos ay nagsabi naman ang Grand Guardian na magtutungo na sila sa susunod na pag-uusapan sa pagpupulong. Ngunit pinahinto naman siya dito ng Lord at sinabi na bago ito ay ang Vice Lord ay kailangan munang magamot, dahil base sa kanyang itsura ay madaming dugo na ang nawala dito. Napatingin naman dito si Yuwon, at napaisip na hindi ito maganda dahil sa hindi naman ito maaring sabihin na nagawa na siyang mapagaling ng nanomachine, kaya naman ay sasabihan na lang muna niya si Council Elder Juan na ibalita sa kanya ang kung ano man ang mapag-uusapan sa nagaganap na pagpupulong habang wala ito. Agad naman na nagpasalamat si Yuwon sa Lord sa pag-aalala nito sa kanyang kalagayan. Sa Flying Phantom Clan naman ay agad nagtungo dito ang ating bida, sinalubong naman siya nila Moonju at nag-aalalang nagtatanong, dahil sa narinig nila na may naganap na labanan sa loob ng Great Hall, at tinatanong kung ayos lamang ba ito, habang tinatanong naman ni Heobang kung ano nangyari doon. Nang bigla namang may tumawag kay Yuwon, nabigla ito nang sabihin sa kanya na si Guardiang ay nagising na. Mabilis itong nagtungo sa lugar na pinaggamutan kay Guardiang. Pagpasok nito ay nag-aalala itong tinawag ang kanyang gwardya. Sa nangyari ay di naman makapaniwala si Guardiang dahil sa nakita nito ulit ang kanyang young master. Agad naman na napayakap dito si Yuwon. Matapos ay sinabi ng kanyang gwardya na dahil sa nakikita nito ay sobrang laki na ng kanyang ipinagbago at mukhang hindi na siya kakailanganin nito. Sabi naman dito ni Yuwon na ano ba ang iniisip niya, dahil kailangan pa niya ito sa kanyang tabi upang protektahan siya. Malungkot naman itong sumagot kay Yuwon at sinabi na wala na itong kakayahan upang protektahan pa siya. Sa isip ni Yuwon na hindi niya hahayaan ito, dahil ibinuhos nito ang kanyang buhay sa kanya, at hindi nito makakaya na sa ganito na lang mauwi ang buhay nito. Kaya naman ay tinanong nito ang nanomachine kung may paraan pa ba upang magawang maibalik ang nasirang dantian. Sumagot naman dito ang nanomachine at sinasabi na kung ang tinutukoy ba nito ay ang layer energy na naipon sa kanyang abdomen, ay kinakailangan pa nito ng madami pang pag-aanalisa. Kaya naman ay sinabi ni Yuwon na pag natapos ay sabihan niya ito agad. Dagdag ng nanomachine na sa ngayon ay may paraan upang mapalitan ang ngipin nito. Nabigla naman dito si Yuwon sa sinabi sa kanya ng nanomachine. Sabi nito na maaari siyang gumamit ng implant o isang pekeng ngipin upang mapunan ang mga nawalang ngipin nito, at ipapasa nito sa ating bida ang mga impormasyon patungkol dito. Nang matapos may pasa ay namamangha naman dito ang ating bida, dahil may ganitong teknik pala. Sabi nito na maaring wala na itong magawa para sa kanyang dantian ngayon, ngunit maaari naman itong magawa kahit na maayos na lang ang kanyang mga ngipin. Kailangan nitong makausap ang blacksmith Oh Suong at ang doktor na si Baekjong upang humingi ng pabor. Sabi nito sa kanyang gwardya na ngayon ay may ibabalita ito sa kanya na hindi niya pa nasasabi sa iba. Nagtataka naman dito si Guardiang sa nais na sabihin ng young master Qian Yuwon sa kanya. Sabi dito ni Yuwon na siya ang nanalo sa naganap na labanan ng mga tagapagmana. Dagdag pa ni Yuwon na dahil sa nagawa nitong manalo sa labanan ng mga tagapagmana ay itinalaga na siya bilang isang Vice Lord ngayong araw na ito. Nagulat naman dito si Guardiang at tinatanong kung totoo ba ang sinasabi nito. Nang bigla naman itong hinimatay sa sinabi ni Yuwon sa kanya, kaya naman ay nag-alala ang ating bida dito.
Napapatanong ito kung anong nangyari, sabi ng nanomachine na ito ay pagkawala ng malay dahil sa mahinang daloy ng dugo sa kanyang utak. Ito ay isang kondisyon na madalas mangyari kapag ang isang tao ay nakaramdam ng matinding pagkagulat. Kaya naman sabi ni Yuwon na may ganito palang nangyayari, at ngayon ay mas magiging maingat na ito. Makalipas ang 2 oras, ay dumating ang 3 nitong kasamahan na council elder at binabati ng mga ito si Yuwon sa pagiging isang vice lord. Nabigla naman ang lahat sa pagkakarinig nito, kaya naman ay nagkagulo na ang mga ito at nagtatanong kung bakit hindi niya binanggit sa kanila ang patungkol dito kaagad. Kaya naman ay sinabi ni Heobong na sa palagay nito na mas maganda na magkaroon sila ng salo-salo dahil dito. Sinang-ayunan naman ito ni Council Elder Juan at sinasabi na magandang ideya ito, ngunit mahirap na isagawa ito ngayon, dahil silang lahat ng mga Council Elder at ang Vice Lord ay kailangan na dumalo sa isang malaking handaan ngayong gabi, dahil ang mga importanteng bisita mula sa Martial Artist Alliance ay dadalo. Nagtaka naman si Heobong dahil sa pagkakaroon ng malaking handaan kasama ng mga Martial Artist Alliance. Sabi ni Council Elder Juan na bago ito, ay nais nitong magulat sa kanya patungkol sa isang resolusyon na naipasa sa naganap na pagpupulong. Nagtanong naman si Yuwon kung ito ba ay patungkol sa pakikipag-alyansa nila sa Martial Artist Alliance at sa Forces of Justice, na sinang-ayunan naman ng Council Elder. Sabi niya na ang pakikipag-alyansa sa mga ito ay naaprobahan sa pagpupulong. Sabi ni Yuwon na ibig sabihin nito na 70% ng mga council elders at clan leaders na nakapunta sa pagpupulong sa Grand Hall at bumoto ng pabor para dito. Sinagot naman siya dito ni Council Elder Juan at sinabi na nasa sitwasyon sila upang walang pagpipilian, kaya naman ay napatanong dito si Yuwon kung may nangyari ba, na agad namang sinagot ito ng Council Elder Juan, at sinabi na mayroon nga, dahil nawala sa kanila ang Anhui at Zhejiang provinces. Sa pagtataka ay nagtanong si Yuwon kung kagagawan ba ito ng Forces of Evil, sinagot naman siya nito na mali siya, dahil ito ay kagagawan ng isa lamang martial arts school na ngayon lamang nila nakatagpo. Nagulat naman dito si Yuwon dahil hindi ito kasing laki ng kagaya ng Heavenly Demonic Cult o ng isang alliance, ngunit isa lamang martial school. Ang Zhejiang province ay may 9 na sangay ng demonic cult ang nandirito, at ang Anhui ay tahanan ni Namgang Xian, isa sa mga 17 masters na isa sa mga malalakas ng Martial Artist Alliance. Si Namgang Xian ay kilala din bilang Self-Warrior Sword, at ang kanyang clan ay ang Namgang Noble Clan na nakabase sa Anhui kasama ng 15 pa na mga martial clan. Dahil sa ito ay nasa pagitan ng 3 pinakamalalaking mga faction sa loob ng martial realm, ang area ng Zhejiang, Anhui at Jiangxi ay palaging nasa high alert dahil sa mga digmaan na palaging nagaganap. Kamakailan, ang 3 sangay ng Heavenly Demonic Cult at ang Zhejiang ay inatake ng sunod-sunod ng mga hindi pa nakikilalang faction. Ang kanilang Demonic Cult ay inisip na ito ay pag-atake ng Martial Artist Alliance, kaya naman ay nanghingi ang mga ito ng tulong sa 2 malapit na sangay sa Jiangxi at sa 6 na sangay sa Zhejiang, ngunit, sa loob lamang ng mahigit 2 linggo, ay matagumpay ng mga itong nasakop ang lugar. Ang mga malalakas ng demonic cult ay inisip na ito ay kagagawa ng Martial Artist Alliance at naghanda para sa digmaan. Ngunit nang magpadala ang mga ito ng mga sugo mula sa Martial Artist Alliance na dumating sa Shiwan Mountain, ang demonic cult ay nais na sanang paslangin ang mga ito sa oras na iyon, ngunit ang mga ito ay may daladalang nakakabiglang balita. Kagaya ng naganap sa Zhejiang, ang Martial Artist Alliance ay nawalan din ang kanilang teritoryo sa Anhui Province, at higit sa lahat ang isa sa kanilang 17 master, Namgang Xian ay namatay sa labanan. Sabi nito na ang Martial Artist Alliance ay inisip na ito ay kagagawa ng demonic cult, kaya naman nagpadala ito ng mga sugo upang may parating sa Lord ang pagtutol ng mga ito. Sabi ni Yuwon na ito ba ang dahilan kung bakit nalaman ng Lord na natalo sila sa bagong faction. Sinagot naman siya nito na tama siya. Kaya naman ang demonic cult ay nag-alok ng pansamantalang katahimikan hanggang sa maibalik ang Anhui at Zhejiang. Hindi nagtagal matapos ay nagpadala na naman ang mga ito ng panibagong sugo at ito ay isa sa mga 17 master ng Martial Artist Alliance. At ito ay si Hong Pal Wu, ng pinuno ng Beggar Sect,
tinanggap ng demonic cult ang alok ng mga ito at ang buong central force ng kanilang cult ay umalis kasama ang mga ito upang magawang mabawi ang dalawang rehiyon. Dagdag pa nito na ang kanilang plano ay ang magawang matambangan ang martial school na ito at kasabay na din upang hindi agad sila makapaghanda ng kanilang mga depensa, ngunit hindi sila nagtagumpay, gaya ng nakikita nito sa Lord at sa mga council elders na sugatan, at si Gong Sun-woon, na leader ng Simple Blade Clan ay nakabalik ngunit patay na. Hindi sinasabi ng mga ito ang detalye sa kanyang pagkamatay sa naganap na pagpupulong. Sabi dito ni Yoo-won na naiintindihan na nito kung bakit bumuo ang mga ito ng isang alyansa, dahil mayroon silang iisa lamang na kaaway. Kapag ang alyansa ay opisyal ng may anunsyo, ang balita ay kakalat sa buong Central Plains, at ang coalition ng Forces of Evil ay hindi makakagawa ng kahit na anong paggalaw, at ayon ang ikalawang layunin ng kanilang pakikipag-alyansa. Nagtanong naman dito si Yoo-won kung nagawa ba ng mga ito na malaman ang pagkakakilanlan ng martial arts school na ito. Sinagot naman siya nito at sinabi na wala pa silang nakuhang konkretong impormasyon ngunit ayon sa kanilang nalaman ay tinatawag ng mga ito ang kanilang mga sarili bilang, The Six Blade Martial School. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa Inner Castle ng Heavenly Demonic Cult, sa Guardian's Manor, sa opisina ng Grand Guardian, ay nagpapaliwanag ang Left Guardian dito. Matapos na marinig nito ay napasabi ang Grand Guardian na kung totoo ang mga sinabi niya ay ang Vice Lord ay posible na ang kanilang hinihintay. Napaisip naman dito ang Left Guardian dahil ang sagot nito ay nakapagtataka, dahil ang reaksyon nito ay hindi man lang namangha kahit na nakita na ng mga ito ang taong magpapatuloy ng Sword Demon Epiphany. Kaya naman ay tinanong na niya ito kung may problema ba. Sumagot ito na ang Six Blade Martial School, tinanong naman siya nito na kung ano ang tungkol sa pangalan na ito ang ikinakabahala niya, sabi niya na hindi nila ito isiniwalat ang patungkol dito sa naganap na pagpupulong ngunit ito ay isa sa mga martial master ng Six Blade Martial School na pumutol ng isang braso ng isang council elder at magawang pinsalin ang mata ng Right Guardian. Nang makarating ang mga ito sa Zhejiang, ay kumilos ang mga ito ng palihim ng walang kahit sino man ang sinabihan, ngunit mukhang naghihintay na ang mga ito upang sila ay tambangan. Ang mga ito ay malalakas at sobrang laki ang agwat pagdating sa kanilang bilang, ngunit nagawa naman nilang makasabay ng maayos sa mga ito dahil sa bitbit nila ang central force ng demonic cult. Sa kalagitnaan ng labanan, ay may tatlong malalakas na martial arts master ang nagpakita. Ang isa ay gumagamit ng sword techniques, ang isa naman ay gumagamit ng palm techniques, at ang isa ay gumagamit ng claw techniques. Lumalabas na ang mga ito ay mga leader ng Six Blade Martial School, ang mga ito ay mga squad leaders at mga brigade leaders, madali lamang itong nalabanan ng mga council elder. Ngunit kinailangan ng dalawang council elder na magtulong upang kalabanan ang isa lamang sa mga ito. Nagawa nilang pumantay sa mga ito, ngunit naputol ito dahil sa pagkamatay ng 7th Council Elder, at ang 5th Council Elder ay nawala ng isa nitong braso. Sa huli ay siya pati na din ang Lord ay tumulong na. Ang nakaharap nito ay isang martial arts master na gumagamit ng espada, at naintindihan na niya nang magawa niyang labanan ito. Ang sword technique, palm technique, at ang claw technique, ang lahat ng mga ito ay may iisang galaw na nagdulot ng matinding pinsala sa katawan ng kahit na sino man, at ang mga teknik ng mga ito ay nanggaling sa iisang martial art lamang, at ipinakita nito ang kanyang katawan sa Left Guardian. Sa nakita ay nagulat siya at napasabi na ang mga ito ay mukhang pinsala galing sa espada, ngunit, mas mukhang ang mga sugat nito ay kaparehas ng Blade God's Blade Technique. Dagdag nito na kahit na ang kanyang movement technique ay di nagawang maiwasan ang teknik nito, at kung gagamitin ng master na ito ang parehas na teknik ng hindi ang espada kung hindi ay blade, ay sigurado siya na sasapitan nito ang sinapit ng First Council Elder sa kamay ni Yoo-won kanina lamang. Sa Grand Banquet Hall, na nakalagay malapit sa Great Hall. Habang nakaupo ang mga ito at hinahantay ang pagdating ng kanilang panauhin, ay sa isip ni Yoo-won na hindi nito gusto ang lugar ng kanyang kinauupuan, inaasar naman ni Council Elder Juan si Council Elder Yon at sinasabi na ang damit nito ay hindi bagay para sa kanyang muka.
Nang inanunsyo na ng kawal na ang mga bisita ay dumating na, ang ika-6 sa 17 master ng Martial Artist Alliance, ang pinuno ng Mount Hua Sect, Ong Chien-woon, ang 7th master sa 17 master ng Martial Artist Alliance, ang pinuno ng Moyong Noble Clan, na si Moyong Gang, na sinundan pa ng isa pang babae sa kanilang likuran. Nang makapasok ang babaeng nakatikip ang muka, ay agad naman itong bumati sa Lord ng Heavenly Demonic Cult, at sinabi na siya ay ang representante ng Forces of Justice, at ng Martial Artist Alliance, pati ang mga kasamahan nito ay nagbigay galang din sa Lord ng Demonic Cult. Binati naman ito ng Lord at sinabing maligayang pagdating sa kanyang lugar at ito ay isang karangalan na mabigyan niya ng marangyang salo-salo ang importanteng panauhin ng Martial Artist Alliance. Ngunit, hindi ba nakakabastos na ang isang representante ng Martial Artist Alliance ay itago ang kanyang muka? Agad naman na humingi ito ng paumanhin sa Lord at sinabi na kinakabahan lamang siya dahil sa makakatagpo nito ang Lord, kaya naman ay inalis din naman niya ang takip sa kanyang muka. Nang maalis ay kitang-kita ang magandang muka nito, ang lahat ay namamangha sa taglay nitong kagandahan. Sa isip naman ng vice head ng Moyong Noble Clan, at anak ni Moyong Gang, si Moyong Yu, na ito ang muka ng labis na kagandahan sa loob ng Central Plains. Nag-uusap naman ang mga nasa paligid at sinasabi na si Shi at Wang Zhaojian ay sigurado na ganito kaganda. Ang dalawang nabanggit ay 2 sa 4 na alamat pagdating sa kagandahan sa Ancient China, at ang babaeng nasa harapan nila ay maaring tawaging pinakamagandang babae sa buong mundo, at sinasabi ng iba na hindi nila mapigilan kundi ang titigan ito. Nagpakilala naman siya at sinabi na, siya ang second strategist ng Martial Artist Alliance at binabati ang Lord ng Heavenly Demonic Cult, at sana naman ay mapatawad nito ang ginawa niyang pambabastos sa Lord. Napatayo naman dito ang Lord at sinabi na ang Martial Artist Alliance ay nagpadala ng isang napakahalagang panauhin, kaya naman ay hayaan niya itong batiin siya na maligayang pagpunta sa Heavenly Demonic Cult. Nagpapasalamat naman ang isa nitong kasama sa mainit nitong pagtanggap sa kanila, ngunit ang inihanda nitong pagkain ay paniguradong lalamig na, at totoong masaya ang mga ito at di makapaghantay sa salo-salo na ito. Sinang-ayunan naman ito ng Lord at sinabi na tama si Master Pang, kaya naman ay iniutos na nito na ilabas na ang mga pagkain para sa mga bisita. Matapos ay isa-isa naman na nagpakilala ang mga Council Elder sa mga bisita ng kanilang Demonic Cult. Sa isip naman ng isa na ito ang mga tao na kanyang narinig mula sa mga ulat sa kanila ng kanilang Alliance Intelligence Network. Matapos ay nagpakilala na dito si Yu-woon, at sinabi na siya ang Vice Lord, at ang 12th Council Elder ng Heavenly Demonic Cult, Qian Yu-woon, at binabati ang mga importanteng panauhin na mula sa Martial Artist Alliance. Napaisip naman ang mga ito, dahil hindi pa nabalitaan nila ang patungkol sa tagapagmana ng cult, ngunit may Vice Lord na ang mga itong napagdesisyonan. Sa isip ng leader ng Moyong Noble Clan, na ang isang ito ay bata pa ngunit isa na itong Council Elder, at ngayon na napansin na niya ito ay si Baek-oh, the Uncanny Demonic Poison Staff, at si Mu Ji-won, the Demonic Double Sword ay wala dito. Sa isip din ng isa na ang Demonic Cult ay hindi lamang isang palabas, dahil hindi ito mukhang mas matanda pa sa 20 ngunit hindi niya matansya ang martial prowess ng Vice Lord sa harapan nila. Pati ang anak ng leader ng Moyong Noble Clan ay biglang kinabahan, dahil mayroon ding isang halimaw sa harapan nila, at ang ganitong klaseng halimaw sa kanyang harapan ay talagang nakakatakot. Sa di kalayuan naman ay may isang di kilala ang napapaisip na mukhang ang mga Council Elder ay kulang, at napansin naman nito si Yu-woon, kaya naman ay sabi nito na ang isang iyon na bata ay pwede na sa kanyang plano. Nang bigla nitong pinatunog ang lagayan ng inumin sa kanyang harapan, matapos ay narinig ito ng representante ng Martial Artist Alliance. Pagkarinig nito ay agad naman siyang tumayo sa kanyang kinauupuan, at nagtungo sa harapan ni Yu-woon. Kinausap naman nito si Council Elder Juan na kung maari ay nais nitong makatabi ang kanilang Vice Lord Qian Yu-woon, dahil dito ay napatanong na lang ito sa anong kadahilanan. Pinagmamasdan lamang ito ng kanyang mga kasamahan sa ginagawang ito ng representante ng Alliance, nang bigla itong naupo sa tabi ni Yu-woon. Sa isip ni Yu-woon na mukha itong nakainom ng kaunti ngunit hindi naman ito ipinapawalang bisa ang alak sa kanyang katawan gamit ang kanyang chi.
Nang bigla itong lumapit sa ating bida at sinabi na nais niya itong makita ng malapitan. Nagtataka naman ang kasama nito at napapatanong kung ano naman kaya ang nangyayari ngayon. Agad naman itong hinawakan si Yuhun sa kanyang kamay, ngunit agad naman itong iniwasan ni Yuhun, ngunit damaykit ulit ito sa ating bida. Matapos ay tinitigan naman niya ito habang nagtataka. Sa di kalayuan naman ay sinasabi nito na ito na ang tamang pagkakataon, kaya naman ay agad nitong pinatunog ang lagayan ng inumin sa kanyang harapan. Matapos na marinig ito ay agad siyang kumilos papalapit kay Yuhun, at nagbigay ng isang pag-atake sa ating bida.